Nang matapos magsalita si Nightingale ay sinabihan siya ni Roland na sasama rin siya sa kanya. Saglit na natigilan si Nightingale pagkatapos ay medyo nataranta. Inilayo ni Knight ang kanyang ulo, iniiwasang makipag-eye contact, at sinabing kung ganoon nga, wala siyang pagpipilian kundi kumilos. Dahil humiling ng tulong ang Changga District. Nakangiting sabi ni Roland, dalhin at isama si Summer. Oras na para matuto siya at magsanay. Bukod pa rito, kailangan nilang dalhin sina Sylvia at Seria. Kinagabihan, tumulak sila patungong Changga District. Hinihintay ni Petrov si Roland sa pantalan, at pagkatapos ay dinala niya si Roland sa kastilyo. Pagkatapos kumain ay bumalik silang apat sa opisina. Iniulat ni Petrov na kamakailan, bukod sa ilang pagnanakaw batay sa mga ulat na kanilang natanggap, nakatagpo din sila ng malaking problema. Huminto siya at pagkatapos ay sinabi na ang ilang tao ay lantarang lumalaban sa mga patakaran ni Roland. Hiniling sa kanya ni Roland na magpaliwanag. Ipinaliwanag ni Ron, ayon kay Police Chief Wade, na ang kasong ito ay dapat natukuyin bilang Outer Town North Street Serial Killings SIL. Naging interesado kaagad si Roland. Itong estilo ng pagpapangalan ang itinuro niya kay Wade. Hiniling ni Roland kay Ron na magpatuloy. Seryosong sabi ni Ron simula 3 araw na ang nakalipas. Gabi-gabi ang isang residente ay pinapatay sa bahay, at lahat sila ay may mga bagay na karaniwan. Lahat ng lalaki ay nabubuhay mag-isa na walang miyembro ng pamilya. At higit sa lahat, nagdeklara silang lahat na magtrabaho kasama ang City Hall. Sa bawat silid ng biktima, may naiwan na painting sa likod ng koro ng may pulang krus na pininturahan ng dugo ng mga biktima. Dahil sa markang ito kaya nag-verify si Ron sa City Hall at nalaman na ilan sa kanila ang nasa listahan ng mga taong pupunta sana sa Crimson Water River para magtayo ng mga bahay. Ang bagay na ito ay naisapubliko na sa North Street, na nagsasabi na hanggat ang isa ay nagdeklara ng trabaho sa City Hall, sila ay target ng mamamatay tao. Sinabi ni Petrov na sa simula ay napakabagal na ng proseso ng pagre-recruit, at kapag kumalat ang balitang ito, maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto sa plano ng pagtatayo ni Roland. Nang tanungin ni Roland kung mayroong anumang mga pahiwatig sa mamamatay tao, parehong umiling ang kanilang mga ulo. Walang nakakita sa pinangyarihan ng krimen at ang pagpapadala ng mga tao sa paghahanap ay tila imposible nang walang anumang mga lead. Nang tanungin kung paano naresolba ang mga ganitong insidente noong nakaraan, sinabi ni Ron na kadalasang inaasikaso ito ng patrol team, ngunit wala silang anumang standardized na pamamaraan para dito. Kung malaki ang epekto, ang mga pamilya ng biktima ay maaaring mag-apela sa Panginoon. Pagkatapos ay pipilitin ang mga gang at daga na ibigay ang mga salarin. Kung ang mga ipinasa na individual o ang aktwal na mga salarin o mga kambing lang, walang pakialam. Kung ang mga napatay ay mga tagalabas o isang taong namumuhay ng mag-isa, madalas na pumikit ang mga autoridad. Ito ay tahasang kawalan ng batas, naisip ni Roland. Sa ganitong paraan, halos na ibigay ang hudikatura sa mga daga. Gayunpaman, anuman ang mangyari, hinding-hindi papayagan ni Roland ang scapegoating sa kanyang teritoryo. Umupo si Roland at sinabi sa dalawa na simula sa bukas, ang Security Bureau na ang bahala sa kasong ito. Kailangan lang nilang magtulungan. Tinanong ni Nightingale si Roland kung ano ang plano niyang gawin, ngunit walang intensyon si Roland na harapin ang bagay na ito mismo. Sinadya niyang italaga ang isyong ito kay Nightingale. Ang kanyang prioridad para sa susunod na araw ay ang ayusin para sa mga maharlika na magtatag ng isang bagong pangalawang municipal hall. Inaasahan niyang may set up ang istrukturang pang-organisasyon na ito sa lalong madaling panahon, at ang gawain ng paglaban sa krimen ay ibibigay kay Nightingale. Natarante si Nightingale, nakaupong naka-cross-legged sa mesa, nakatingin kay Roland. Ipinaliwanag ni Roland na siya, bilang pinuno ng Security Bureau, ay dapat magpasya kung paano lutisin ang kaso. Ang lahat ng puwersa ng pulisya sa lungsod ng hindi kailanman taga-Winter, kasama sina Wade at Ron, ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi maintindihan ni Nightingale, tulad ng madalas na sinasabi ni Roland tungkol sa paghihiwalay ng mga kapangyarihan ng departamento at pagpapanatili ng pagkakapantay-pantay sa katayuang administratibo. Iniisip niya kung inilagay ba nito ang Security Bureau sa itaas ng Municipal Hall. Pinahahalagahan ni Roland ang tanong. Tanong ni Nightingale, inilagay niya ang kanyang kamay at malumanay na sinabi sa kanya na ang kaligtasan ng teritoryo ay higit sa lahat, kaya naman direktang naguulat si Nightingale sa kanya. Bagamat umaasa si Roland na ang iba't ibang departamento ay talagang maghihiwalay at hindi makikialam sa isa't isa,
kailangan din nila ng isang network na magbubuklod sa kanila upang maiwasan ang pag-abuso sa kapangyarihan at katiwalian mula sa loob at upang maiwasan ang pagbagsak ng bagong sistema sa loob. At pagkatapos seryosong tumingin si Roland sa mga mata ni Nightingale, malumanay na sinabi sa kanya na siya ang masigasig na pigilan ang lahat ng ito na mangyari, maging ito man ay sariling kaligtasan o kaligtasan ng teritoryo, lahat ay ipinagkatiwala sa kanya. Bumalik sa silid, hinawakan ni Nightingale ang mga balikat ni Summer at malakas na ipinahayag na huhulihin nila ang lahat ng mga kriminal, na tinitiyak na hindi na sila maglalakas loob na ipakita ang kanilang mga muka sa lungsod ng Neverwinter. Malumanay na sumang-ayon si Summer, ngunit binanggit na nais ng matulog. Habang si Nightingale, na kumikinang ang mga mata, ay nagsabing maaga pa at dapat nilang isaalang-alang ng maayos ang kanilang diskarte para sa susunod na araw. Sinabihan din niya si Summer na huwag siyang tawaging My Lady dahil lahat sila ay magkapatid sa Witch Union. Tumango si Summer at mahinang tinawag si Sister Nightingale. Ang ilan ay napansin na si Nightingale ay tila nasasabi, paulit-ulit na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na mahuli ang mga kriminal. Matagal na napag-usapan ng dalawa na ang kakayahan ni Summer ay maaari lamang silang patagilan sa loob ng 2 araw. Dahil sa kanyang hindi sapat na mahiwagang kapangyarihan at ang kanyang kawalan ng kakayahang kontrolin ang tagal ng kanyang mga kakayahan. At kung ganoon ang kaso, kakailanganin ang ilang swerte. Makikipaglaban si Nightingale. Hindi nagtagal ay nahiga na sila sa pagtulog. Umakyat si Summer sa malaking kama at agad na naramdaman na napapalibutan siya ng malambot na kama. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganoong komportableng mga unan at kutsan, at hindi nagtagal ay binalot siya ng matinding antok. Sa kanyang antok, narinig niyang bumubulong si Nightingale sa kanyang tabi. Ako ay isang kalasag. Maaga sa susunod na umaga, si Summer na may pag-aatubili ay gumapang mula sa kama, isinuot ang kanyang Amerikana at sinundan si Nightingale pababa sa unang palapag ng kastilyo. Agad namang lumapit si Ron at 2 pang pulis at sumaludo sa dalawa. Natuwa si Ron na may mga mangkukulam na tutulong sa kanya na lutasin ang kaso. Walang kurap na tinitigan sila ni Summer. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng account at medyo natakot siya. Gayunpaman, sa pagtingin sa Nightingale na katabi niya, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kahanga-hanga at superior na aura mula sa kanya. Maingat, ipinahayag ni Summer ang pag-aalala kay Nightingale. Ngumiti si Nightingale at sinabing-sinabi ng prinsipe sa kanyang teritoryo. Ang Maharlika ay isang titulo lamang. Bukod dito, ang Security Bureau ay may mas mataas na katayuan kaysa sa City Hall, at si Nightingale ay superior ni Ron. Nang narinig nitong ni Summer na tumingin kay Nightingale, kumikinang ang kanyang mga mata. Ito ay talagang walang ginagawa sa kanya. Umalis ang grupo sa kastilyo at nagtungo sa pinangyarihan ng krimen. Kagabi lamang, isa pang biktima ang namatay sa bahay kaya ito ang pang-4 na insidente. Naglakad sila sa isang maputik na eskinita at makalipas ang ilang sandali, huminto ang nangungunang pulis sa harap ng isang sira-sirang bahay na gawa sa kahoy. Sinundan ni Summer si Nightingale sa bahay, ang kanyang puso ay lumalaktaw sa isang tibok. Sa loob, nakita niya ang isang lalaking nakadapa sa sahig. May malalim na hiwa sa kanyang lalamunan at sa dingding na nakaharap sa pinto, mayroong isang madilim na pulang marka ng isang crossed crown. Ang matinding amoy ng dugo ay umaatake sa kanyang sentido. Dali-dali niyang tinakpan ang bibig niya, halos masuka. Tumakbo ng may pag-aalala, papalapit na si Summer, nagmumungkahi na lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit nakita ni Summer na nakayuko na si Nightingale sa tabi ng katawan, mahinahong sinusuri ang mga sugat. Ayaw niyang mapahiya si Nightingale. Kinailangan niyang magtiis. Tinanong ni Nightingale si Ron nang madiskubre ang bangkay. Sinuri ni Ron ang kanyang notebook. Sumagot na ito ay itinatag doon ngayon kapag ang mga lokal na residente ay lumabas upang kumuha ng tubig. Naiwang bukas ang pinto. Inilaan ng mamamatay tao para makita ng bawat isa. Ang pangalan ng biktima ay Shovel, isang malayang mamamayan na dating isang daga, ngunit wala siyang anumang mahahalagang gamit. Gayun din, walang nakarinig ng anumang ingay sa malapit. Pinag-isipan niyon ni Nightingale para patayin ang isang may sapat na gulang na lalaki. Kailangang gumawa ng ilang ingay. Kahit laslas ang kanyang lalamunan, hindi siya mamamatay kaagad. Ang pagpupumiglas o paghampas sa sahig ay dapat na lumikha ng isang kaguluhan. Inutusan ng Nightingale si Ron na dalhin ang bawat isa mula sa paligid. Gusto niyang tanungin sila ng personal. Hiniling din niya kay Summer na tawagan si Soria.
Pagbalik nila sa eskinita, bukod kay Soria, dalawa pang individual ang kasama ni Summer. Lumipad sa bahay sina Lightning at Maisie, malakas, nagprotesta tungkol sa pag-iwas sa mga bagay na yon, na binanggit na partikular nilang napanalunan ang kasuotang detective kamakailan na idinisenyo ni Roland upang tumulong sa paglutas ng mga krimen. Galit na tinitigan ni Nightingale ang dalawa. Habang wala siya, paanong iiwan ni Lightning at Maisie ang prinsipe sa isang tabi? Sagot ni Lightning weakly na nandoon si Sylvie at walang madaling makalapit sa kanya. At anong panganib ang maaari niyang matugunan sa Castle Hall sa panahon ng isang marangal na pagpupulong? Parehong gustong tumulong na lutusin ang kaso sa pinangyarihan ng krimen, ngunit si Nightingale, sa kanyang galit, ay nagsabi sa kanila na dapat silang bumalik upang protektahan ang prinsipe bago matapos ang pulong. Isinara ni Nightingale ang pinto ng silid at ipinarating ang plano sa pagkuha sa bawat isa. Gagamitin ni Summer ang kanyang kakayahang mag-rewind. Oras na upang makita kung ano ang nangyari at iguguhit ni Sor Oria ang hitsura ng kriminal. Ang mahiwagang kapangyarihan ay bumangon mula sa mga daliri ni Summer at dalawang pulis ang nakamasid sa eksena. Ang isa sa kanila ay nagkomento na ang mga ilusyon na ito ay masyadong makatotohanan, na nagsasabing ito ay tulad ng kapangyarihan ng mga demonyo. Bago pa siya makatapos ay pinatahimik na sila ni Ron. Kaya't si Summer ay nagpatuloy sa pag-rewind ng oras. Nawala ang katawan sa sahig at muling lumitaw sa kama. Sa oras na ito, hindi pa napatay ang lalaki. Ngayon ay naunawaan ni Ron na ang kakayahan ni Summer ay hindi magtatagal at maaaring makaligtaan ang proseso ng pagpatay. Tumango si Nightingale, alam niyang magtatagal ang kriminal na mag-iwan ng marka at patuloy na itinuro ni Summer sa winter wine. Ang ilan ay tumango, huminga ng malalim at muling ginamit ang kanyang kakayahan, na nagtakda ng rewind point sa pagitan ng 2 at 3 oras. Ang magic ay lumundag patungo sa walang laman na pader, na naging isang nakatayong estranghero. Gumagamit siya ng blood-soaked sheet para mag-sketch ng kung ano sa dingding. Ang pumatay ay isang ordinaryong lalaki na si Shovel. Dahil hindi makita ang kanyang mukha, patuloy na ginamit ni Summer ang kanyang kakayahang mag-rewind ng 10 minuto pa. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ng bawat isa ang totoong mukha ng pumatay. Itinali muna ng pumatay ng isang lubad si Shovel at pinatay, pagkatapos ay kinaladkad siya sa sahig, naglabas ng punyal at pinadulas siya palabas. Sa buong proseso, hindi napigilan ni Shovel. Para siyang natutulog ng mahimbing. Inubos na ni Summer ang kanyang mahika at inalalayan siya ni Nightingale mula sa likuran, na sinalo ang kanyang pagkahulog. Parang may naisip si Ron, nagtatanong kung bakit hindi man lang lumaban si Shovel. Saka siya tumingin sa paligid. Ang tanging naiisip niya para payagan ang isang tao na mapunta sa ganitong estado ay ang Dreamwater. Tiyak na ayaw ng killer na may tumalsik na dugo sa kanyang sarili, kaya pinatay muna niya si Shovel gamit ang isang lubad. Noon ay nagsalita ang isang pulis na nagsasabing kinikilala niya ang lalaking nakakakuha ng atensyon ng bawat isa. Dati raw patrolman ang lalaking ito, at alam niya ang approximate address ng lalaki. Tumango si Nightingale. Ang swerte nila, talaga, ay mabuti at malakas niyang inutusan ang bawat isa na umalis upang hulihin ang kriminal. Mabilis na nakuha ng grupo ang eksaktong lokasyon ng tirahan ng mga salarin sa pamamagitan ng pagtatanong. Ang grupo ay sumugod sa kanyang bahay at ang mga pulis ay dumagsa sa pagsupil, nakakagising lang sa kanya mula sa kama at pagkatapos ay itinali siya ng maayos. Si Mance sa takot ay sumigaw para palayain. Lumapit si Ron sa kanya, sinampal siya ng 2 beses, hinayla ang kanyang buhok, at inihagis siya ng marahas sa lupa, na agad siyang napatahimik. Pinandilatan niya si Mance, hinatulan siya sa pagsalungat sa prinsipe, na sinasabi na ang pagbitay sa kanya sa tarangkahan ng lungsod ay hindi sapat. Nagpatuloy si Mance sa pagdadahilan at sinuntok ni Ron. Ibinuka ni Mats ang kanyang bibig sa sakit at ang tingin sa kanyang mga mata ay magkahalong hindi makapaniwala at matinding takot. Nang banggitin ni Ron na nasaksihan nila ang akto ng pagpatay noong nakaraang gabi. Kinuha ni Nightingale ang Dreamwater mula sa Massachusetts at tinanong kung sino ang nagutos sa kanya na gawin ang mga gawaing ito. Patuloy itong itinanggi ni Mance, at muling itinaas ni Ron ang kanyang kamao. Nagbabala sa kanya na sabihin ang totoo o maranasan ang galit ng Maharlika. Hindi nakialam si Nightingale. Nag-alinlangan si Mance at muling dumapos sa kanya ang mga kamao. Pagkatapos ng ilang suntok, inamin ni Mance na may nagutos sa kanya mula sa inner city area na gawin yon. Pananggakuan siya ng 4 na gintong barya para sa bawat taong papatayin niya.
Sinabi rin na sa ganitong paraan ay lumaki ang sama ng loob ng publiko sa mga pulis. At kung naniniwala ang bawat isa, kung hindi sila maprotektahan ng pulisya, maaaring muling maitatag ang pangkat ng patrol. Nasira si Mance at ibinunyag ang pinagmulan ng Dream Watermark at mga detalye tungkol sa kanilang unang pagkikita. Nang tanungin ni Nightingale kung alam niya ang pangalan at pagkakakilanlan ng individual, umiling si Mance. Masasabi ni Nightingale na nagsisinungaling siya. Isang tingin kay Ron ang nagresulta sa pagtataas niyang muli ng kamao. Binago ng takot na si Mance ang kanyang kwento, sinabing hindi siya sigurado dahil hindi inihayag ng lalaki ang kanyang pagkakakilanlan o pangalan. Hindi siya mukhang maharlika, ngunit napakamapagbigay, ang bihis ay medyo kakaiba. Sa kanilang minamadaling pagkikita 2 araw na ang nakakaraan. Para siyang nakasuot ng uniforme sa ilalim na may emblem na hugis petal. Nagpalitan ng tingin sina Nightingale at Ron. Ito ba ang sagisag ng pamilya ni Petrov? Hindi sigurado si Mance dahil sinusuportahan ng pamilyang Petrov ang Panginoon, kaya bakit nila siya sasalungat ng palihim? Natitiyak ni Ron na hindi ito ang ginagawa ni Petrov at pinaghihinala ang sangkot ang iba. Gayunpaman, naramdaman ni Nightingale na may tinatanaw siya. Ang impormasyong ibinigay ni Mance ay totoo na ngayon, ngunit may mali. Samantala nagtanong sina Lightning at Maisie sa pintuan kung kailangan pa sila. Dahil patapos na ang meeting at kailangan na nilang bumalik. Isinasaalang-alang ang hindi maiiwasang kagaspangan sa panahon ng pag-aresto. Pinahintay ni Nightingale ang 2 batang babae sa labas. Nang marinig ang salitang pagkikita mula sa 2 babae, bigla itong pumasok sa isip ni Nightingale. Teka, nasa bulwagan ang kanyang kamahalan kasama ang mga maharlika na tinatalakay ang pagtatatag ng bagong bulwagan ng lungsod. Nangangahulugan ito na walang mga personal na gwardya sa paligid niya na ang pinakamalapit na isang ay nakatalaga sa labas ng bulwagan. Kung ang individual na ito ay tunay na mula sa pamilya ni Petrov, walang alinlangan na madali siyang makapasok sa kastilyo. Iniwan ni Nightingale sina Ron at Mance, nagmamadaling lumabas ng silid at hinawakan ang balikat ni Lightning, mapilit, sinabi ng mabilis. Dalhin siya pabalik sa kastilyo at baka nasa panganib ang prinsipe. Bagamat labis na nabigla, hindi nag-atubili si Lightning, binuhat si Nightingale at direktang lumipad patungo sa kastilyo ng buong bilis. Umaasa si Nightingale na labis siyang nag-iisip, ngunit habang iniisip niya ito, lalo siyang naalarma. Nagsimula ang mga pagpatay 3 araw na ang nakalipas, ang araw na ang kahilingan ni Petrov para sa tulong ay nakarating sa hangganang bayan. Kung ang totoong layunin ay ilihis ang atensyon sa mga kasong ito at ilayo siya kay Roland, nakakatakot iyon. Sa meeting hall, isang lalaki ang naglabas ng dagger at itinulak kay Roland. Kaya, sumigaw siya ng babala, ngunit walang awang tumusok ang punyal sa tiyan ni Rollins. Tumakbo si Nightingale sa kastilyo. Natunaw siya sa ambon, mabilis na tumakbo papunta sa meeting hall, agad na lumubog ang kanyang puso. Ang pulong hall ay nasa ganap na kaguluhan, kasama ang mga maharlika na tila labis na nabigla, lahat ay nagtipon-tipon laban sa mga dingding, nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Ang mga gwardya ay tinatakan ang pinangyarihan. Ang mataas na mesa, na dapat ay inookupahan ni Prinsipe Roland, ay walang laman. Isang lalaki ang nakahiga sa sahig. Dahil sa bato ng Diyos na parusa na suot niya, hindi makita ng Nightingale ang mukha ng lalaki. Sa ilang sandali, naramdaman niyang bumaliktad ang buong mundo niya. Siya ay lumabas mula sa ambon at ang mga eksena bago ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng kulay. Noon niya nakita na ang lalaking nasa lupa ay hindi si Roland, ngunit isang gwardya na hindi pa niya nakita noon. Nakasuot siya ng pormal na kasuotan ng pamilya Petrov na may madilim na pulang patch sa kanyang dibdib na tila putok ng baril. Isang pamilyar na boses ang narinig sa kanyang tabi, na tinatawag ang kanyang pangalan. Nilinggan niya ang kanyang ulo, at ang nagsalita ay si Roland, na pinalilibutan ng ilang gwardya sa isang sulok ng bulwagan. Ibinuka ni Nightingale ang kanyang bibig, ngunit walang salita ang lumabas sa kanya. Nanghina ang kanyang katawan na parang nakaligtas sa isang sakuna. Sa sandaling ito, ang gusto lang niyang gawin ay yakapin si Roland, gamulong ng mahigpit. Pumasok siya sa ambon, dumaan sa mga gwardya at niyakap, gamulong ng mahigpit. Napakapit ng mahigpit ang mga braso niya sa likod ng prinsipe, nakabaon ang ulo sa dibdib nito.